Mabuhay! Andito ulit tayo ngayon sa bagong episode ng Alam Mo Ba? Ako nga pala si Micaela Shane RC Cosana at sa araw na ito ay muli nating bubuksan ang ating isipan sa panibagong kaalaman tungkol sa mga natanging hayop sa ating bansa. Sa ating tapok ngayon, pag-usapan natin isa sa kahangahangang ahas sa Pilipinas. Ito ay ang Naha samarensis o mas kilala bilang Samar Cobra. Isa itong uri ng cobra na dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Marami ang nag-aakala na pareho lamang ito sa Philippine Cobra. Ngunit bagamat mag-anak sila, mayroon silang malinaw na pagkakaiba sa anyo, tirahan at iba pang katangian. Kaya sa video ito, alamin natin kung ano nga ba ang Naha samarensis, saan ito matatagpuan, ano ang kaibahan nito sa Philippine Cobra, ano ang kaligayan sa kalikasan, at bakit mahalagang pangalagaan ito. Kaya ano, tara! Ang Naha samarensis ay isang uri ng makamandag na ahas mula sa pamilya ng mga cobra. Isa ito sa mga natatanging hayop na matatagpuan lamang sa Pilipinas, kaya mahalaga ito bilang bahagi ng ating likas na yaman. Karaniwan itong may kulay itim hanggang itim na may dilaw o mapusyaw na marka, lalo na sa ilang bahagi ng katawan o leeg. Dahil sa makintab at madilim nitong kulay, madalas itong mas nagtatago sa kagubatan at madilim na lugar. Tulad ng ibang cobra, kaya nitong ibuka ang lieg upang bumuo ng hood kapag ito ay nanganganib. Ginagamit ito bilang babala upang takutin ang posibleng kaaway. Isa pa sa mahalagang katangian nito ay ang kakayahang magbuga ng kamandag. Kapag ito ay naistorbo o naipit, maaari nitong itutok ang kamandag sa mata ng banta upang makabulag at makatakbo ito. Bagamat makamandag, hindi ito likas na agresibo. Mas pinipili nitong umiwas kaysa umatake. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kaibahan ng Samar at Philippine Cobra. Maraming tao ang nalilito dahil pareho silang cobra at parehong nasa Pilipinas. Ngunit may ilang mahalagang pagkakaiba. Una ay sa tirahan o distribusyon. Ang Philippine Cobra ay karaniwang matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas tulad ng Luzon, Mindoro at Masbate. Samantalang ang Samar Cobra naman ay matatagpuan sa timog at gitnang bahagi ng bansa, particular sa Samar, Leyte, Bohol at ilang bahagi ng Mindanao. Ikalawa naman ay sa kulay at itsura. Ang Philippine Cobra ay karaniwang mapusyaw na kayumanggi o kulay abo kayumanggi. Mas pantay ang kulay ng katawan. Ang Samar Cobra naman ay mas maitim-itim hanggang madilim na kayumanggi at minsan ay may dilaw o mapusyaw na marka o guhit, kaya mas kontrast ang itsura nito. Ikatlo ay sa laki. Ang Philippine Cobra ay maaaring umabot hanggang 1.6 metro at mas robust ang katawan. Ang Samar Cobra naman ay kadalasang maliit, humigit kumulang 1.0 at 1.4 metro at mas payat ang anyo. Ikaapat ay sa kamandag. Pareho silang matinding kamandag na nakaapekto sa nerbiyos na maaring nagdulot ng paghihina ng katawan at paghirap sa paghinga. Ngunit sa ilang pag-aaral, ang Philippine Cobra ay madalas itinuring na mas matindi ang neurotoxic effect, habang ang Samar Cobra naman ay may kombinasyon ng nerve toxin o tissue damaging toxin, kaya nagdudulot din ng pamamaga at pananakit sa apektadong bahagi. Ikalima ay sa pag-uugali. Pareho silang gumagamit ng pagbuga ng kamandag bilang depensa. Ngunit ang Samar Cobra ay mas madalas na matatagpuan sa kagubatan at mas bihirang makita kumpara sa Philippine Cobra na mas malapit minsan sa may mga sakahan at pamayanan. Ang Samar Cobra ay matatagpuan sa mga isla ng Samar, Leyte at Bohol pati sa ilang karatig pulo. Mas gusto nitong manirahan sa mga lugar na may sapat na pagtataguan at pagkain, kaya madalas itong makikita sa kagubatan, damuhan, bukirin, palayan, lugar na maraming bato o kahoy at minsan ay malapit sa pamayanan. Ang Samar Cobra ay kumakain ng iba't ibang maliliit na hayop tulad ng daga, palaka, butiki, maliit na ibon at iba pang maliliit na nilalang. Napakahalaga ng papel nito sa kalikasan dahil tumutulong itong kontrolin ang dami ng daga. Kapag dumadami ang daga, maaari nitong sirain ang mga pananim at magdala ng sakit. Ibig sabihin, ang Samar Cobra ay isa sa mga likas na tagapagbantay ng balanse sa kapaligiran. Sa kasalukuyan, nahaharap sa panganib ang Samar Cobra dahil sa iba't ibang dahilan. Bakit nga ba mahalaga ang Samar Cobra? Una, ito ay tagakontrol ng peste.
Nakatutulong ito sa pagbawas ng daga sa bukirin at tahanan. Ikalawa, bahagi ng likas na yaman ng bansa. Isa ito sa natatanging hayop na dito lamang sa Pilipinas matatagpuan. Ikatlo, mahalaga sa agham. Ang kamandag ng ahas ay pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang makatulong sa medisina at paggamot sa ilang mga karamdaman. Ikaapat o ang panghuli ay bahagi ng balanse ng kalikasan. Kapag nawala ang isang uri ng hayop na ito, naapektuhan ang buong ekosistema. At iyan ang kwento ng Naha Samarenses, ang natatanging Samar Cobra sa Pilipinas. Kung may natutunan kayo ngayon, ay ibahagi ninyo ang kaalamang ito upang mas marami pa ang mamula tungkol sa kahalagahan ng ating likas na yaman. Muli, ako nga pala si Micaela Shen Arce Cosana at ito ang serye ng Alam Mo Ba?